So, isang mapagpalang hapon sa lahat. So, ulitin ko lang, bago tayo magsimula, syempre nais ko kayong batiin ng isang mapagpalang hapon sa lahat. So, ngayon hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para makadaupang palad ang isa't isa. It's because of the requested, di ba, yung oras na binigay sa inyo. Pero okay lang yun. I hope nagawa nyo ng maayos yung film ninyo or yung project po na ginagawa po ninyo. So, I'm really looking forward na mas maganda yung maging output ninyo, and of course sana nagamit nyo po ng maayos at mabuti yung oras na binigay ko po sa inyo. Okay? So, without further ado, syempre, nais ko kayong tanungin, handa na ba kayong makinig? Okay, handa na ba? Kung handa na kayong makinig, syempre, pasabi po ako ng isang aba. Syempre po. Okay, kung handa na po kayong makinig. So, probably this is the last lesson na pwede ko pong ibigay sa inyo. Kasi nga, after your last activity sa pagsasalin, magbibigay na po ako ng instruction regarding sa papagawan kong group activity na dictionary. So, ginawa ko na group activity na siya kasi nga consideration na rin, and syempre magpapasko na rin, diba? Regalo na lang siya sa inyo. So I will tell the details once na natapos na tayo sa activity number 2. So for the finals, no, i-recap ko lang kayo. So 'di ba, meron tayong 3 lessons sa finals, as I've said dati pa. So, unang naging topic po natin is wika, 'di ba? Nagkaroon kayo ng kahulugan and kaalaman, syempre, regarding sa wika, and then to be followed by the activity na ginawa po ninyo sa akin, the performance na ginawa nyo, na kung saan, 'di ba? Nakita natin yung halaga ng wika sa malikhaing paraan, sa mga pagtatanghal na ipinresenta or ipinakita nyo sa akin. And of course, the lesson number 2, we have the wastong gamit ng mga salita. Kasi yung mga salitang yun, they are just few, di ba? Few lang sila. Actually, marami pang mga salita na kung saan nagkakaroon ng maling panggamit. Okay? Hindi natin minsan recognize na mali na pala yung nasasabi natin, kasi nga just like the word nang, 'di ba? Hindi naman natin alam kung verbally sinabi yan, kung NANG ba yan or NG lang talaga siya, 'di ba? So nakikita natin yung mali ng gamit nito once it's written, nasusulat po siya. So I'm really hoping na somehow, 'di ba, meron naman kayong nakuhang kaalaman regarding sa mga wastong gamit ng salita. Actually, sabi ko nga sa inyo, konti pa lang yung mga yon. Kasi kung ilalahad ko lahat sa inyo, actually, mauubos talaga yung mga oras natin. Lalo na ang wika, masyado siyang marami siya. Hindi lang, sabi ko nga sa inyo, hindi lang siya basta-basta na nabubuo, 'di ba? Especially kapag gumagawa na po tayo ng mga pangungusap. So I'm really hoping na meron naman kayong nakuha doon sa bustong gamit ng salita. And then to be followed by your long quiz, 'di ba? Yun na yung last quiz na naibigay ko po sa inyo. And of course, after kong ibigay yung mga scores po ninyo sa quiz, paki-add na lang po yung mga plus po ninyo dun sa motivation natin, the pass the message, diba? If you remember, so pwede nyo nang magamit yung mga plus po ninyo. And of course, this one, etong last na to, ang pagsasalin. So after nito, after the discussion ng pagsasalin, expect pala na magbigay ako ng last activity. So, bale, dalawa yung activity ninyo sa akin for finals. The first one is the performance, and the last one is pagsasalin ng tula. So, individual yung last activity po ninyo sa akin, kasi gusto kong makita kung paano kayo magsalin. 'Di ba? Yung strategy na meron kayo kapag nagsasalin kayo ng mga salita. Lalo na ang pagsasalin kasi medyo madugo siya.
mahirap siya, especially kung hindi ka masyadong maalam sa wika. So ngayon, pag-usapan muna natin yung pagsasalin para at least, 'di ba? Somehow magkaroon naman kayo ng idea. Ako ang binigay ko ng mga informations regarding sa pagsasalin is tingin kong mas easy na siya kasi nga ang pagsasalin madugo siya. So gusto kong mga nilagay kong information sa mga PowerPoint po natin is yung mga bagay na mas magpapadali sa mga pag-intindi ninyo. Okay? So eto siya. And of course, nagbigay naman ako ng PowerPoint, 'di ba? So that you will be guided kung ano yung pag-uusapan po natin. So eto siya. So let's have the introduction regarding sa Aralin number 3, the last discussion about the pagsasalin. So una, kapag sinabi kasi nating pagsasalin, ang tatandaan nyo syempre paglilipat siya ng wika. Kaya nga 'di ba, pagsasalin sa wikang Ingles is translation, tama? Dito pinag-uusapan natin yung wika kasi nga nililipat po natin ang wika. Kumbaga parang ano lang yan parang kapag nagluto tayo ng sinigang, 'di ba? Una sa kaldero muna siya, tapos isasalin mo siya sa mangkok. Okay? So parang ganun yung pagsasalin. So sinasalin natin siya patungo sa isang container o sa isang wika. Okay? So, ganun po siya. So, ulitin ko lang, pag pinag-uusapan natin ang pagsasalin ng tatandaan nyo, may kinalaman dito ang paglilipat ng wika. Okay? And then, sa wika, syempre, meron tayong tinatawag na simulaang lengguwahe and tunguhang lengguwahe. Ulitin ko lang, ang simulaang lengguwahe or simulaing lengguwahe and tunguhang lengguwahe. Okay? So, para mas maging madali yung pag-intindi nyo sa simulaang lengguwahe, ilagay natin siya sa salitang original. Ulitin ko lang, pag sinabi natin simula ang lengguwahe or simulaing lengguwahe, that is the original, kung saan siya nakasulat, original. And then, the tunguhang lengguwahe, ito yung wika na kung saan isasalin mo siya doon. Okay, ulitin ko lang. Example, nagbigay ako ng tula. Nakasulat po siya sa wikang Ingles. That is the SL. SL, the original, kung saan siya nakasulat na wika. So, ang tawag doon, simulaing or simulaang lengguwahe. Paano papasok si tunguhang lengguwahe? Papasok si tunguhang lengguwahe kapag isinalin nyo na yung original text. Okay? So, yun po yung connection ng simulaing lengguwahe, and then the tunguhang lengguwahe. I-connect natin siya sa relasyon. Lalo na uso yung mga kabit ngayon Okay, basantabi na lang. Di ba? May mga tinatawag tayong mga original o kaya sa mga sapatos na original and class A. Di ba? So, si original, siya yung tinatawag nating simulaing or simulaang lengguwahe. Si class A na malapit, 'di ba? Siya yung tatawagin nating tunguhang lengguwahe. Para mas madali siyang intindihin. Kasi kapag nagsasalin ka, may mga wikang kasangkot, 'di ba? Sinabi ko nga, ito yung paglilipat Paglilipat ng wika, 'di ba? So, yun yung dalawang wika or lengguwaheng kasangkot, the SL and the TL. Okay? Ngayon ang tanong, so far malinaw tayo doon. Nagkakaintindihan? So, I think okay naman tayo. Next, sabi dito, ang pagsasaling wika ay may hahalin tulad sa pagsasalin ng tubig. So, try to figure out, try to imagine, okay? Mula sa ibang lalagyan, patungo sa ibang lalagyan, okay? Gamit ang iyong kamay. So, parang ano to, the challenge, di ba? May challenge dito. Tingnan natin, isipin natin na mabuti. So, we have 2 containers, kaya lang, yung isa may laman. Okay? The set
Tawagin natin yung container na set A. Si set A, meron siyang laman na tubig. Si set B, wala siyang laman na tubig. So, ngayon, ang task mo is ililipat mo yung tubig from set A to set B. Kaya lang, ang gagamitin mo is kamay mo lang. So, ano yung ma-observe nyo? Try to imagine kung gagamitin mo lang yung kamay mo para mailipat yung tubig sa isang container na walang laman. Ano ba yung mangyayari? Try nyo mag-isip. Ano yung ma-observe nyo? So, definitely, merong matatapon. Tama ba? May matatapon, di ba? Kasi gano'n ang tinatawag nating pagsasalin eh. Kasi sa pagsasalin, hindi naman lahat ng words from the original text is kailangan isalin natin siya. Kasi nga, better you like it or not, merong mawawala. Just like sa pagbuo ng pangungusap. Diba nung pinagawan ko kayo ng pangungusap, better you like it or not, merong mawawala. Same with pagsasalin. Lalo na kung ang salita hindi na siya nakaangkla dun sa pangungusap. Kaya kailangan natin siyang tanggalin. Same with the pagsasalin itself. Better you like it or not, sa translation na gagawin po natin, 'di ba? Merong mga iilang salita ang mawawala, matatapon. Pero what is more important is nabibigay natin ng maayos at malinaw yung mensahe, even though nasalin na siya sa ibang wika. So yun yung i-consider po natin. Okay? So kinonect ko lang siya sa isang tubig na ililipat sa isang container gamit ang kamay. Kasi nga, better you like it or not nga, meron matatapon. And that is mga salita. Okay? Na hindi natin panghihinayangan. Kasi nga, pwede silang maging sagabal, confusion sa atin para hindi natin maintindihan ng maayos yung mensahe o kaya yung diwa ng pinaka-text or pinaka-akda. Okay? Kaya po siya na-connect dito. Okay? And then next, ang paghahanap ng wasto at angkop na panumbas sa isinasaling salita. Malimit na ipinapangaral sa atin na kailangan daw maging matapat tayo sa salin natin. Isasalin kasi natin ang SL ng salita sa salita patungo sa TL. Okay? Kasi nga, may mga iilan na nagiging matapat ang kanilang salin. It is because kapag nagsasalin sila, sinasalin nila yung text, yung akda ng salita sa salita. Parang pangungusap yan. Isasalin nila words from words, di ba? Salita sa salita. So, from that, sinasabi nila na parang nagiging malimit or kailangan maging matapat tayo sa sinasabi nilang salin. So, kapag ginamit natin ng salita from SL, nagiging siyang literal sa tinatawag po nating TL, tunguhang lingwahe. Kasi aminin natin, pag salita siya, salita sa salita, parang literal na lang kung paano siya dun sa mismong pangungusap. Okay? So, tingnan natin yung example nito. Pero ina-advise sa atin na kailangan maging matapat daw tayo kapag ka nagsasalin daw tayo. Pero tignan natin yung example dito. So, suriin natin siyang mabuti. Sabi niya, mother cook adobo. Okay? So, nasa wikang Ingles to. So, eto siya, the SL, original. So, gawan natin siya ng pagsasalin gamit ang salita sa salita. Okay? So, dito, nanay nagluto adobo. So, tingnan nyo mabuti. Nung binasa ko siya, maganda ba siyang pakinggan? Salita sa salita yan. Aliya, diba? Hindi. So, ngayon, nagkakaroon din na tayo ng pagdadagdag, pero hindi nawawala yung mensahe. So, ulitin ko lang, sa pagsasalin, pwede rin pala tayong mandagdag. Especially kung yung pangungusap hindi ganon kaganda pakinggan. So, tingnan natin. Ang nanay ay nagluto ng adobo. So, maganda bang pakinggan? Yes. Naintindihan ba?
Yes. Kaya nga, sa pagsasalin, kino-consider po natin yung audience natin, yung mga mambabasa natin, kung maiintindihan ba nila yung isinalin po nating pangungusap, yung isinalin nating text o kaya isang akda. Okay? And that's it. Kaya nga sabi dito, imposible daw na maging 100% maging matapat ang salin. Kasi 'di ba, in-advise nila tayo na maging matapat daw tayo sa pagsasalin, just like the salita sa salita. Pero kasi if you notice, 'di ba, the example, nakita natin na pangit siyang pakinggan eh. So dito pumasok yung pandadagdag natin. Bakit? Kasi nga consider natin yung mababasa natin. Okay? At least hindi nawala yung diwa, pero mas naging madulas yung daloy niya. Okay? Mas maganda pakinggan. Okay? So, dito, ito yung mga example lang na words na isinalin siya sa wika natin. So, ito, example lang to. Okay, una, accomplishment. So, kung pwede, kung magsasalin ka, you can use the word katuparan. Accountability, pananagutan. Department, kagawaran. Employee, kawani. Laborer, manggagawa. Meeting, pwede daw natin siyang gamitin as pulong. Newspaper, pahayagan. Office, ito yung tanggapan. Policy, patakaran. Pwede rin alituntunin, di ba? And then the management, pangasiwaan. So these are some na isinalin sa wikang Ingles patungo sa wikang Filipino. Okay? So next naman tayo. Ano ba yung pangkahalatang tuntunin sa panghihiram at pagsasalin ng mga salitang banyaga? We are talking the salitang banyaga kasi kadalasan nagsasalin tayo ng ng Ingles patungo sa wikang Filipino. Kasi nga, sabi ko sa inyo, walang purong wika, 'di ba? Patuloy kasi tayo sa konsepto ng panghihiram. So ito yung mga tuntunin nila. Okay, parang mga patakaran sa panghihiram at saka pagsasalin ng mga salitang banyaga. So, una daw, ihanap pang katumbas ang salitang banyaga sa wikang Filipino. Okay, example is the word shoes. Kunwari, yung shoes, ihanap natin siya ng kahulugan sa wikang Filipino. O meron ba siya? Sapatos. Okay, good. So, pwede na yon. So, what if kung wala po siyang meaning sa wikang Filipino? Doon papasok yung ikalawa. Kapag walang makitang katumbas, ihanap ito sa katumbas na alinmang wikang regional. Okay, the dialect na meron tayo, kunwari sa Kapampangan. Diba? Tingnan natin yung meaning niya sa wika natin. Okay? So, ulitin ko lang. Kapag ang words, wala daw siya meaning or katumbas sa wikang Filipino, papasok ang ikalawang tuntunin. And that is, hanapin natin siya, yung salin niya, yung tumbas niya sa wikang regional na umiiral sa atin sa Pilipinas. Okay? So, tingnan natin siya doon. Kung nasa Kapampangan ka, Pampanga, tingnan mo siya sa wikang Kapampangan. Kung nasa Ilocos ka, tingnan mo siya sa Ilocano. Diba? Pwede yun. And then next, ito yung ikatlong tuntunin eh. Kung hindi mo siya mahanapan ng katumbas, dun sa una, sa wikang Filipino, hindi mo siya mahanap. Sa mga regional na wika, hindi mo pa rin siya mahanap. And then next, ang gagawin mo daw, isihanap mo naman siya sa wikang Kastila. Kasi remember, ilang years ba tayong sinakop ng mga Kastila? 333 years, di ba? Hindi natin makakaila na napakalaki ng epekto sa pamumuhay natin, sa kultura natin. Same with the salita na meron tayo, merong epekto yan. Okay, di ba? De menudo, de tangdo, di ba? Sa kanila yan eh. Pero we adapt. 1, 2, 3, cubiertos, sa kanila yan. Even the surnames na meron tayo, Claveria, Narciso Claveria, di ba? So, ibig sabihin, kung wala daw katumbas ang salitang banyaga sa wikang Filipino,
at wala din siyang katumbas sa wikang regional, that's the time na hihanap daw natin ito ng katumbas sa wikang Kastila. Okay? Kasi sometimes yung word has something to do with the wikang Kastila. Kaya nga 'di ba minsan kung papansinin ninyo yung mga etimolohiya ng salita, sometimes meron silang connection sa wikang Kastila. Kasi nga yung epekto nila sa atin. Okay? And last na tuntunin, hiramin ng tunog sa Ingles at baybayin sa wikang Filipino. Sa Filipino, ang salita kung ito'y Ingles. So, dito sa panghihiram na tayo panghihiram ng tunog. Pansinin ninyo yung word na computer. Sa example na to, diba we have the computer. Same pa rin ba siya ng tunog? Yes, same tunog, computer, diba? Anong naiba lang? Bye-bye. Okay, and that is the panghihiram na ginagawa natin. And then next, we have organization. Organisasyon. Organisasyon, di ba? Same lang siya ng tunog. Okay? Ngunit, nag-iba lang yung baybay niya ng konti. Pero same pa rin siya. And that is panghihiram kasi. Lalo na ang computer parang wala pa siya sa wikang Filipino. So, sabi ko nga, nanghihiram kasi tayo ng mga salita. Okay? So, sa kabuuan, iba-iba kasi yung pagsasalin na ginagawa ng tao. Kaya nga kapag ka nagsalin kayo, hindi ko pwedeng sabihin na perfect yung salin ninyo. Hindi ko rin pwedeng sabihin na mali yung pagsasalin ginagawa nyo. Kasi nga, first of all, iba-iba tayo ng understanding. Okay? Lalo na sa mga text. 'Di ba? Iba-iba din tayong magsalin. Some of you, pwedeng magsalin sila ng salita sa salita. May mga ganun kasi isasalin nila word by word. Some of you pwedeng gumamit ng literal na kung paano nila naiintindihan yung pangungusap. Meron naman malaya. Yung malayang salin kasi medyo malayo na siya dun sa actual na text. And then, may mga iilan adaptasyon na salin. If you notice, 'di ba, yung mga pelikula, mga movies from Korean, ina-adapt natin siya sa Pilipinas. And then, binibigyan natin ng, dub ba yun? Basta yung sinasalin natin siya sa wikang Filipino. And that is adaptation. And another one, the music itself. Dance with My Father, sinalin natin siya sa wikang Filipino. May mga ganun. And that is adaptation. So, sabi ko nga, kapag ka nagsalin kayo, depende na lang kung anong strategy yung gagawin ninyo kapag ka nagsasalin kayo. Actually, madugo ang pagsasalin, patibong ang salin, ang wika, lalo na kung hindi ka masyadong familiar sa mga salita na malalalim. So, nagiging patibong siya sa atin, especially kapag ka ginagamitan ito ng mga symbols and idioms. 'Di ba? Yung red letter day, bring home the bacon, yung mga paganon nila. So, yun, nagkakaroon ng kahirapan sa isang taong nagsasalin. Kaya nga, ang pagsasalin is masalimuot. Pero, lagi natin i-consider na maging pino yung mensahe natin, maging malinaw siya. Kasi nga, i-consider mo din siya, i-consider mo rin yung audience mo. At saka, nagkakaroon naman tayo ng rereading Binabasa natin if understandable ba siya or hindi. Nasusuri naman natin yun, di ba? Okay? So, sa kabuuan, sinisikap ng mga dalubhasa na magkaroon ng iisang standard ng pagsasalin ng salita patungo sa Filipino kasi as of the moment, we don't have the standard kung paano tayo magsasalin. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko masasabi na mali yung gagawin ninyong pagsasalin. Lalo na we don't have the perfect na salin, 'di ba? Okay? And lalo na ngayon, we have the effect of technology, the AI. Kaya lang minsan kasi kapag ini-input natin yung pangungusap mismo, nanonotice natin na mali yung pagkakasalin niya. 'Di ba? Nakikita naman natin kung malayo ba yung salin or malapit ba siya sa mismong SL niya. 'Di ba? So, hanggat hindi mawawala ang kaisipang mababaw lang ang wikang Filipino kasi
may mga iilan na masyadong mababaw yung pagtingin nila, syempre sa wikang Filipino. Patuloy talaga na magaganap ang konsepto ng panghihiram mula sa mga salitang banyaga. Kaya nga, I'm really hoping na sana dumating yung time na maging contextualisado yung mismong wikang Filipino po natin para at least, 'di ba, magamit din natin yung mga salita na yun sa Filipino sa pagtuturo din ng mathematics, sa pagtuturo ng science, 'di ba? Kasi as of the moment, the wikang Filipino ay hindi pa rin contextualisado. Kaya nga kung papansinin ninyo, kung ituturo nila ang math, ang ginagamit pa rin na medium of instruction is English. But if I'm not mistaken, the UP Diliman is trying their very, very best para at least somehow makapagsalin tayo, 'di ba? Magsalin sila ng mga salita. Okay? Para at least, 'di ba, maging contextualisado ang wikang Filipino. Kasi nga mababaw yung pagtingin nila sa mismong wikang Filipino eh. Kaya nga ang ending, patuloy na lang tayo sa konsepto ng panghihirap. Okay? So, that's it. The pagsasalin na pwede kong ibigay sa inyo. So, any questions so far? So, if you have a question, please do message me, PM me kung meron bang something na naguguluhan ka. So, i-message mo lang po ako. Pero, kung malinaw na po ang lahat, okay, syempre, bago yan, last time, hindi ko din na-meet yung iba because I'm not really feeling well, 'di ba? So, yun. Kasi ayoko naman ipilit kung hindi ko naman talaga kaya. And some of you nanghingi ng time to do something. So, yun, chinat nila ako. That's why I give my time. So, I'm really hoping na nagamit nyo naman yung time ko to rest, to breathe, or to do your, dapat gawin, ba diba? Okay? So, yun lang. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, syempre, nais ko munang ikinta lang salitang abakada. So, abot kamay nyo na ang yung mga pangarap, and then bakit ka pa susuko kung kaya at kakayanin pa sapagkat darating ang araw na magsisipag tapos kayong lahat. So, keep on fighting, keep on dreaming, and of course, keep on praying. So, again, a pleasant afternoon to each and everyone. I hope you learned something, and good day. So, ingat kayo. Good day.